Inabot lang naman ng 3 oras ang biyahe para lang sa pier picking. Pero worth it naman. Kung saan banda ito, tapusin mo lang ang video na ito. Good morning! Maaga kaming gumayak dahil ngayong araw ay mapupuntahan kami. Alas 6 pa lang ng umaga ay nasa biyahe na kami. Dahil mahaba nga yung biyahe, panigurado sasakit yung puwet natin dito. Nag-expressway na nga lang kami dito para tuloy-tuloy lang yung biyahe. Nag-stop over muna kami saglit dito para mag-toilet tsaka bumili ng pagkain. Pero pagkababa ay takbo na agad si Kaden. Pak, mirror selfie muna si Ma'am Shinobe. Ayan, binilhan ako ng pagkain ng asawa ko. Ang sweet, no? At habang kumakain sa loob ng sasakyan, ang baby girl ko ay naiinggit na. Habang kumakain, may natatakam dito. Nainggit ata ang baby loves ko, At tuloy pa rin ang biyahe natin, mga mamshis. At ito na nga yung unang tunnel na dinaanan namin. Ang ganda ng tunnel nila dito sa Japan. Sa tingin nyo, ilang tunnel kaya ang dinaanan namin? Ay, bagsak na si Nia-chan. Pero itong dalawa ang likod sa loob ng sasakyan. Maulan nga yung panahon ngayon at makulimlim ang buong kapaligiran, pero rain or shine pa rin kami. Yes, walang makakapigil. At nandito na nga kami sa aming destination dito lang sa Omasa Farm. Dahil medyo maulan pa, napagdesisyonan namin na pahintuin muna saglit. At habang naghihintay ay kakain daw muna ng noodles si mama. At gising na rin ang baby loves ko. At nagtataka na siguro ang anak ko kung nasaan kami. Thank you Lord, finally tumigil na yung malakas na ulan. At umaambon na lang siya. Anyway, meet my relatives. Say hi to my vlog. Hi! Yumi, say hi! Hi! Hi to my Hi, kamu ka na, guys. Hi! Hi! Kaya na-bike mo. Kaya na-bike mo. Kaya mag-bike? Bago kami mamitas ng peras ay nagbigay muna ng instruction yung may-ari ng farm. Ine-explain niya dito kung anong klaseng peras ang pipitasin at kung ano yung hindi. At kung paano yung tamang pagpitas nito. 2 variety ang peras na meron kasi sila dito sa farm. Kaya sabi niya mas maganda daw kung mauna mong kainin itong green tapos isusunod mo na lang itong yellow. Kaya sabi nga ng kapatid ko, Suki ga appetizer, suki ga dessert. pero bago tayo mamitas, tara libutin muna natin ang farm nila. Nagmadali na nga kaming mamitas at magpicture-picture dito sa farm dahil parang babagsak na naman yung ulan niya. Under the tree sana kami kakain ng peras pero umuulan naman. Buti na lang at mabait ang may-ari at dito na lang kami nagsilong. Gustong-gusto din talaga ng mga anak ko ang peras. Tingnan nyo naman at sarap na sarap ang baby niya ko dito. At ayan, bumuhos na naman ang malakas na ulan. Ang tamis. Hey, Mark. Yummy. Yummy. Hindi kayo, mga hayote pera. Hanap ko yung tapit. Alam, mali makita. May. Namigay pa ng apple juice at apple ang may-ari. Parang pinopromote nga niya itong apple juice nila. Kaya naman tinikman ko ito. Ay, grabe. Speechless. Wala akong masabi. Napakasarap.
At namigay din pala siya ng apple butter, kaya ayan, tinikman ko din siya. Mas masarap talaga kung ipalaman mo siya sa bread. Sobrang tamis din ng peras nila. Pwede mo siyang i-partner sa asin. Naglalaro talaga sa bunganga mo yung tamis ng peras at alat ng asin. Napaka-juicy at crunchy. Magkatabi din yung apple farm nila. Kung matatandaan nyo, dito kami nag-apple picking noon. Pwede ka pala mamitas ng iuuwi mo o bibilhin mo dito. 600 yen ang bayad per head at eat all you can in 4 hours. At walang bayad naman para sa mga bata. Sobrang bait talaga ng may-ari dahil may apple pa siyang binigay. Freebies na nga daw yung apple juice at saka apple butter kanina. Sayang lang at hindi ko nakuhanan ng video yung pagbigay niya kanina. Pati na nga din itong maliliit na apple ay hindi na niya pinabayaran. Napakaraming bunga at baka masisira lang kasi. O diba, napakaraming freebies. Sulit na sulit mo ang 3 hours na biyahe. At eto na nga, pauwi na nga kami. Another 3 hours na biyahe ulit. Thank you for watching. Bye!